Diyos ang sinabi, ang iyong trono, O Diyos. So, ibig sabihin, magiging dalawa yung Diyos, yung anak at saka yung ama. Kung ang trono ni Kristo ay ang Diyos, kung hindi Diyos si Kristo, paano niya magiging trono ang Diyos? Yan na yung tanong mo, kuya. O, ibig sabihin, mas mataas si Kristo kaysa sa Diyos kasi upuan lang niya yung Diyos eh. Yan Ganun na ba po yun? yung tanong po ninyo. Yan yung tanong ko. Sige po. Kasi kuya, kung uunawain niyo pong literal, talagang mahuhulog po kayo sa sentido na uupuan ni Kristo ang Diyos na literal na bilang upuan. Hindi po ganun yan, kuya. Kasi kuya, kung alam niyo po yung pagtutumbas ng Greek sa wikang English, agad niyo pong maunawaan yan. Try niyo pong i-kumpara, kuya, yung John 1:1 na merong binabanggit dyan na ho. Yung O na yan, yung HO na yan, at ikumpara niyo po dito sa Hebreo 1:8 sa Greek. Ang binabanggit kasi dyan, ho tronos so ho Theos. Ano bang ibig sabihin ng ho Theos? O Diyos ba o God ba ang tamang pagkakasalin niyan? Sa literal na pagkakasalin niyan, ang angkop at tama, ang Diyos or the God. Kaya nga kuya, kaya binabanggit na ang trono ay ang Diyos, hindi para sabihin na yung trono ay literal na Diyos, kundi para ipaunawa na yung trono na yun ay nagmula sa Diyos. Ano bang ibig sabihin ng trono, kuya? Kapag ka atin niyang ginamitan pagtutulad, dyan ay inuupuan ng mga may kapangyarihan, may kapamahalaan sa isang dako o isang lugar. Katulad na lamang kuya doon sa ibang western countries, no? Yung mga western countries, mahilig yan sa reyna at hari. Yung mga reyna at hari dyan, merong mga trono yan. At yung trono, sumisimbolo yan sa kapangyarihan at kapamahalaan. Ganon din kay Kristo. Si Kristo, merong trono, merong kapangyarihan, merong kapamahalaan na yan ay nagmula sa Diyos. Kaya nga sinabi kuya na ang trono ang Diyos. Hindi para sabihin na ang trono ay literal na Diyos, hindi. Para ipaunawa na yung trono na yun o kapamahalaan na yun ay ipinagkaloob ng Diyos sa anak niya o kay Kristo. Kaya nga kuya, ang talatang yan, iwan naman na yan, hindi kasi talaga yan nagtuturo ng pagiging Diyos ni Kristo. Kaya, pangwalong tanong. Okay, basahin natin sa Greek ha. Basahin ko lang sa Greek, no? No worries. Pros deton ihon, o tronos o theos, eston, aunato, aunos kai in, pabos est, tetos, pabdas. Okay. Yun yung translation ng Hebrew chapter 1, verse 8. Sabi diyan, pag binasa natin ng buo sa English, throne of you, O God, is the... wala tuloy yan. Sabi diyan, unto however the Son, the throne of you, O God. Pag translate mo sa English, ang lumalabas pa rin, yung Son, God. Yan na po yung tanong po ninyo. Paano na, tagman na, wala pa yung tanong, sinabi ko pa lang. Sige po, paano sige po. natin sasabihin na yung Son hindi Diyos? Paano natin sasabihin na yung Son ay hindi Diyos? Sinabi na nga nung Hebrew chapter 1 verse 8, unto however the Son, the throne of you, O God, ang trono mo, O Diyos. Ito yung tanong. Ano ang mas mataas? Yung trono o yung nakaupo dun sa trono? Yan na po Anong yung mas tanong po mataas? ninyo. Yan na po yung tanong po Anong mas ninyo. mataas? Yung nakaupo sa trono o yung trono? Pareho po kuya, kasi yung trono na yun, hindi kasi literal yun na trono kuya na tulad ng iniisip mo na upuan. Kasi yung trono na Wala pa akong binabanggit doon, teka mo lang Brad, kukorek ka lang. Wala pa akong Kuya, iniisip na yung kuya. trono ay upuan. Kuya, Oo. kalma lang po. Sumasagot naman ako at meron tayong Hindi, nililiwanag ko lang bro. Na Nililiwanag ko lang bro, para sa kaayusan din. Para sa kuya, kaayusan din, sa bawat. nililiwanag ko lang. Saglit lang. Hindi, hindi ko Teka sinasabawan. lang. Paano Teka lang, mo lang, kuya. papaliwanagin mo lang si pastor, no? Teka lang bro, host pa. Kasi po kuya, bago po Dito kami ako sa nagsimula. totoo lang kasi
meron kami Dalawa na pala yung Diyos nyo, walang isang sapawan. trono, isang Panginoong Ama at isang Panginoong tao. Mamaya ka na kasi, Okay. mabira ka naman ng gulo-gulo mo. Sige, ito po yung sagot ko dyan, Kuya. Pastor? Lilinawin ko lang bro, lilinawin ko lang bro. Wag na, Teka Kuya. lang bro, lilinawin ko lang. Sige. Excuse me muna, lilinawin ko lang. Huwag kang maglagay sa isipan ko na ang iniisip ko kapag trono, upuan na. Wala yun sa isipan ko. Hindi ko bahala iniisip ka na na yung... dun, Kuya, kasi yung trono- babalikan ka ng tanong dyan. Babalikan ka na ng tanong dyan. Hindi ko Sige, iniisip. mamaya ka na. Hindi ko iniisip na yung upuan. Kuya, Kaya huwag ka tanong na ko kasi sa'yo, paliwanag, Kuya. alin ang mas mataas, yung trono o yung hari o yung reyna na nandun sa trono? Sige. Oo, Kuya. Ayun, Kuya, kakasabi niyo lang po ngayon, yung reyna o hari na nandoon sa trono. Ano ba ang makukuha natin doon o hindi doon? Para mo kasing iniisip na literal na trono na yun o upuan. Kasi sinabi mo ngayon, reyna o hari na andoon sa trono, yun ang pagkakaunawa mo, Kuya. Pero sa Biblia, Kuya, alam nating lahat na ang Biblia, nagtuturo yan ng symbolikal, hindi lahat literal. Ano bang sinisimbolo ng trono? Kapangyarihan, kapamahalaan. Batay pa, Kuya, sa aklat ng Mateo, kung nabasa mo na yan, sa Mateo or 28, ibinigay ng Diyos kay Kristo ang kapamahalaan sa lupa at sa langit. Sa makatwid, iyaang talatang Hebreo 1:8, pagkakaloob ng Diyos kay Kristo ng tungkulin, kapamahalaan at kapangyarihan. Yaan ang trono na ipinagkaloob ng Diyos kay Kristo. At napansin ko rin, Kuya, nagbabasa-basa ka pa ng Greek. Ewan ko ba kung naintindihan mo yung binabasa mo, Kuya. Pero sana naintindihan mo yan. Ang translation, Kuya, ng Hotheos o Otheos, hindi po O God, Kuya, kundi ang Diyos, or sa English, the God. Kaya nga ang wastong pagkakasalin dyan, Kuya, the throne of you, the God. Yan ang tama. Hindi the throne of you, O God. Ang wasto, Kuya, the throne of you, the God. At siguro, Kuya, kung alam mo ang sinitas na yan, sinitas yan ni Apostle Pablo mula sa aklat ng Salmo 45:6. Doon naman, Kuya, sa Salmo 45:6, doon sa Jewish Publication Society of Old Testament, sabi doon, Kuya, kung saan sinitas yan na Apostle Pablo, thy throne given of God is forever and ever. A scepter of equity is the scepter of thy kingdom. Maliwanag, Kuya. Ang trono na binabanggit yan, yan ang ibibigay ng Diyos kanino? Sa kanyang anak. Yang trono, Kuya, yan ay kapangyarihan, ulitin ko, pagkapamahalaan yan na ipagkakaloob ng Diyos kay Kristo, at ang talatang yan hindi nagtuturo ng pagiging Diyos ni Kristo. Okay, pang-siyam na tanong, Kuya. Ayan, So magaling ka pa pala ibander sa isa ka palang scholar, bro. Makinig ka na muna, host. Kahit mali-mali. Bahala ka sa buhay mo. Pang-siyam na tanong. Okay. Pang-siyam na tanong. Hindi naman yung trono ang pinag-uusapan natin. Malinaw naman yung trono. Ang pinag-uusapan natin, kung hindi Diyos si Kristo, yung anak, bakit siya tinawag ng Ama na Diyos? Ang iyong trono o Diyos? Kung hindi Diyos si Kristo, yun ang tanong ko, no? Kung hindi Diyos si Kristo, bakit siya tinawag ng Diyos Ama, na Diyos? Yan na ba yung tanong mo, Kuya? Yes. Sige po. Uulitin ko po, Kuya, ang talatang yan, hindi po tinutukoy na Diyos si Kristo. Ang tinutukoy po, Kuya, yung trono na ibibigay ng Diyos kay Kristo. Yun ang tinutukoy na Diyos. Bakit ba tinatawag na Diyos yung trono, Kuya? Hindi po para sabihin na yung trono, Diyos yun, hindi po, Kuya. Kundi ang trono kasi, Kuya, yan ay kapamahalaan, kapangyarihan na nagmumula sa Diyos. For example lang, Kuya, ang salita ay Diyos. Ano bang ibig sabihin nung ang salita ay Diyos? Yung bang salita ay siyang mismong Diyos? Hindi, Kuya. Pinapahiwatig lang noon, Kuya, na yung salita, yan ay nanggaling, nagmula sa Diyos. Ganon din sa trono, Kuya.
yung trono na yun ay Diyos sapagkat ang trono na yun o kapangyarihan na yun o kapamahalaang yun, yan ay nagmula sa Diyos na ipagkakaloob sa kanyang anak. Sa makatuwid yung binabanggit na Diyos, yung trono na ipagkakaloob niya sa kanyang anak, na yan ay tumutukoy sa kapamahalaan o kapangyarihan. Ulitin ko kuya, ang talatang iyan hindi talaga nagtuturo at hindi mo pwedeng pagbatayan ng pagiging Diyos kuno ni Kristo. Kasi yan ay sulat ni Pablo at ang turo ni Apostle Pablo hindi Diyos si Kristo kundi ang Ama lamang, ang iisang tunay na Diyos. Unang Korinto 8:6. Pang-sampung tanong kuya. Okay, pasapong tanong. Lipat naman tayo na ibang verse kasi lumilipat ka naman ibang verse eh. No problem. Sa kuya. Colossians chapter 2, verse 9, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos kahit na siya'y nagkatawang tao. Dito sa talatang ito, sino yung tinutukoy ni Pablo na likas ang pagka-Diyos kahit na nagkatawang tao? Ano yung verse na pinagbabatayan mo kuya? Colossians 2:9. Colossians 2:9. Colossians. Po kuya. Kasi kuya, kung pagbabatayan natin ulit yung Griego, no, check natin dito sa Greek, meron diyang binabanggit na sa Tagalog ay kapuspusan at yan ay ginagamit rin sa Greek. Titignan natin ngayon. Ano ba ang tinumbasan doon sa kapuspusan doon sa Greek? Sabi dito sa Greek kuya, ayun. Atien oto katoiki panto pleroma. Ayun. Yun ang binabanggit diyan sa Biblia. Sa makatwid kay Kristo, siya ay napuspos ng buong pagka-Diyos o buong Diyos na binabanggit yan. Ang bagay na yan kuya, hindi nagtuturo ulit ng pagiging Diyos ni Kristo. Kasi alam mo bakit kuya? Kasi kung mabasahin natin ang Efeso 3:19, basahin natin sa Biblia, maging yung mga Kristiyano ay meron ding kapuspusan ng Diyos. Anong katunayan? Efeso 3:19, basahin natin sa Biblia. Ito. At naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Basahin naman natin yung Colossians 9 kung ano yung pagiging pagkakapareho sa bagay niyan. Colossians 2:9, ganito ang mababasa natin sa talatang pinagbabatayan ni Kuya. Sabi dito, sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Ay balikan naman natin Efeso 3:19, parang magkapareho, di ba? Basahin natin ulit para maunawaan naman nila. Sabi dito, at makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayot ng kaalaman upang kayo mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Sa makatwid kuya, hindi ulit yan batayan sa pagtuturong Diyos si Kristo, kundi yung pagpupuspos ng Diyos sa kanyang mga lingkod na ang ibig sabihin niyan ay pagkakaloob ng kapangyarihan, pagkakaloob ng mga iba't ibang uri ng pagkapala ng mga katangian. Yan ang binabanggit niya na pagkakaloob ng buong kapuspusan ng Diyos, hindi pagiging Diyos. Ayun kuya. Yun na po yung last na talata. So ako naman siguro ang magtatanong kuya. Wait lang. Iyaano ko lang yung papaliwanag ko lang yung wag na po kuya. protest. Magpaliwanag Kasi na po kayo. karapatan ko yan. Wait lang. Papaliwanag ko lang yung sagot mo. Magpaliwanag na lang po kayo pag tatanong po ako. Sa index number 2320, ang sabi doon, Theo Sige kuya. Tes. Ano yun? The personal God revealed in the Bible who is triune, infinitely relational, as demonstrated by the embodiment of the Godhead in the incarnate Christ, used only in Colossians chapter 2 verse 9. So yung pinokus mo fullness, pero hindi mo binasa na yung theotes, no? Yung theotes, yung fullness of deity, yung buong pagka-Diyos.
Pag ba sinabing buong pagka-Diyos, anong ibig sabihin? Tunay na Diyos. Yun lang. Maraming salamat. Now, it's your turn to ask question. Teka lang, Kuya Natoy. Balikan ko yung Iba pala kasi ni Bandera nakasulat. Nang luloko ng mga kapatid to. Natoy, sa tahimik ka muna, Natoy. Sa Kuya, kanya ngayon, baka, ang pinagkakaiba. good boy, makinig muna po kayo kasi huwag muna sa pawa. Laki ng pinagkaiba sa mga Para nakikinig. maayos. Yung mga talata niya, anuhin ninyo. Good boy. Makinig muna kasi. Doon naman sa talatang Kuya, nagre-rebut ka naman, paribatin mo rin ako. Sa Efeso 3:19, Kuya, yung maging yung mga Kristiyano, basahin niyo diyan sa Biblia ninyo. Ephesians 3:19. Sabi dito, Kuya, to know then the surpassing knowledge love of Christ, so that you may be filled unto all the fullness of God. Sabi dito, Kuya, pleroma to theo, fullness of God. Tatanggapin ba natin bagamaan sila ay napuspos ng buong pagka-Diyos, fullness of God, yung mga Kristiyano? Diyos na rin ba ang mga Kristiyano? Kaya nagkakamali po kayo ng pagkakaunawa. Ito wala lang, Kuya, magtatanong na po ko sa iyo. Para maayos na po tayo. Pagpaliwanag ko lang dahil. Wait lang. Ito, Okay, Kuya, wait lang, unworthy servant, kasi, Kuya, Papaliwanagin mo muna, Evander, kasi mukhang mali-mali pa naman yung mo. Kuya, Para maunawaan ng mga Kuya, katoliko. Kasi yung Na talata, may tanong ako sa good, Kuya. ano yung Baka maligaw pa ang mga yan, magpunta pa sa'yo. Sige, papaliwanag makinig mo, muna. bro. Anwarte, Kasi, paliwanag mo yung ano. bro, Ayaw na magpatanong mo sa katoliko. Saglit lang, muna saglit kasi. lang. Huwag muna kayong Kasi, Kuya, meron huwag muna pong kayong umiyak kasunduan. dalawa. Teka lang, Huwag muna kayong umiyak. Teka lang kasi, Huwag magsiiyakan. Mamaya na, pagpapaliwanagin nyo muna si matahimik muna ano. po kayo. Sige na, pagpaliwanagin nyo lang. Sige. Teka lang, Kuya, host, kasi, Paliwanag ka muna, Anorte. kasi, host, meron Mamaya, meron maniwala sa tanong kanila at yung mga tatanong at katolikong mga bata pagsagot. dito. Sige. Evander, paliwanagin mo muna. Kuya, Kasi iniba mo yung sulat. Binago mo yung meaning. Sa Kuya, para malinawan. Kuya, hindi ko po, Ulit na yung bro. hindi ko po, Kahit maliwanag na nga doon na Diyos si Kristo, ang ginawa nyo, teka lang, pinalalayo Kuya, nyo lalo. sumasapo po kasi kayo. Tumatalon pa kayo sa ibang talata na mali naman yung Kuya, pagkaunawa makinig doon. muna, Kaya paliwanag makinig mo, muna po Anorte. kasi kayo. Anorte. Kuya, Paliwanag mo muna, Kuya, Anorte. kung Kawawa yung mga nasasaktan po kayo katoliko doon, dito. makinig muna Mga po kasi bata. kayo. Brother Evander, Baka paliwanag magbigay natin yung Brother Evander. Bira. Hindi, makinig Mga bro yan, magbigay na tayo ng tanungan. Sandali lang mga bro. Sige, Kuya. Sige, teka lang. Doon kasi sa Makinig binigay muna ni kasi kayo. Evander na talata na magkaiba. Natoy. Kasi ang pagkaunawa ko doon sa unang nga binigay. Ayun, sila Natoy. Katolik. Bigyan mo naman sila ng oras para hindi magulo. Ay, sila Katolik, bigyan mo na lang ng oras kasi sinatay sila sa Natoy. Riyas daw. Magkaiba yun, bro, naman. Kaya nga ipapaliwanag ko Anorte kasi nangliligaw ng Alam mo na po kayo. Teka lang po, ang gulo-gulo po ninyong kausap ay meron pong kasunduan kami ni Unworthy Servant at ako. Pagkatapos Hindi kasi po hindi mo magtanong sa kanya, pinapapaliwanag eh. host, Kasi ikaw, ay, nagpaliwanag mamaya ka, dapat sana, pagpaliwanagin mo rin siya. Ganun lang yan, bro. magpaliwanag siya, Kuya, Bago kapag tayo ka sumasagot ano. na siya. Oo, kasi Oo, ang na. layo So, kasi Kuya, ng context mo Kasi eh. Kuya, Ay, sila kasi Kuya, Katolik. Ang context mo. Kasi ang usapan, magtatanong siya. Totoo lang. Hindi, ayon sila Katolik kasi kaya hindi nagpapaliwanag si Magtanong na Anorte siya, bro. kasi Doon na lang siya magpaliwanag sa niya, tanong magtatanong siya. Di ba pag Ito na nagtatanong lang, siya, naman kailangan Unworthy magpaliwanag kasi nga servant. nagtatanong siya eh. manggulo-gulo na. Sige na, Unworthy Servant, handa ka na bang sumagot sa mga katanungan ko kasi tapos ka naman ha? Wala na, tahimik na si Unworthy Sagutin mo, Servant. magtatanong Sige, ka Kuya. doon mo muna sasagot, dagdag. Dagdag mo na Sige yung na, ano good mo. boy. Good boy, tahimik na muna po. Ito, Kuya Unworthy Servant. Thank you, bro. Thank you. Tagal ko Kuya. na alam na good boy ako, bro. Maraming salamat. Bahala ka sa buhay mo. Doon sa Kuya, doon sa, balikan natin yung Hebreo 1:8, Kuya. Sabi sa Greek, Kuya, Hotrono soho theos. Tanong ko sa'yo, Kuya, ano ba ang angkop na pagkakasalin sa terminong Griego na ho, ano bang English yan? Ulitin ko, Kuya. Greek ho,
Ano ang English? Ano bang angkop na translation sa English ng ho? Pakisagot po. Okay. Hindi ako Bible translator, no? Kaya merong mga teka muna, sumasagot ako. Hindi ako Bible translator. Pero merong mas may authority sa akin na nag-translate. At isinulat na nila sa Biblia. Sinabi na nila ang tamang translation, ang iyong trono o Diyos. Yun yung isinulat ng mga Bible translator. At dahil yung sinulat nila, paniniwalaan ko yun. Hindi ako mag-iimbento ng sarili ko. Aasahan ko kung anong nakasulat dun sa translation. Ayan yung sagot. Ang iyong trono o Diyos. Very good. Thank you. Amen. Apo, pangalawang tanong kuya, sabi mo naman hindi mo masagot kasi hindi ka Bible translator. Kuya, ito ang tanong ko sa iyo kaya. Makinig mo na po, silent mo na good boy. Ito ang tanong ko sa iyo, kuya, kumbaga may kinalaman ito sa ginagawa mo ngayon. Kuya, kailangan mo bang maging chef para magsain? Ulitin ko, kailangan mo bang maging chef para matutong magsaing ng kanin? Yes or no? Ang layo ng tanong Hindi mo- napunta sa pagluluto. Teka lang. Ano yan? Ito si Evander, bro. Galingan mo naman. Teka lang, Kaya mo ba, ang gulo-gulo niyo naman. Evander, kaya mo ba makipagdebate? Greek lang talaga, walang Tagalog, walang English. Kaya mo? May tawa ko yarap sa'yo. Ano ba yung sinasabi mo Greek talaga. na, Toy? Ang gulo-gulo naman. Gusto Ang yung gulo-gulo gusto mo. mo. Kasi Kuya Good Boy, makinig mo na kasi kayo. Kuya, makinig mo Hindi, na. ang layo kasi Evander ng tanong mo eh. Kasi kuya, Nagluluto, Diyos yung Kasi kuya, pinag-uusapan nyo. hindi, makinig mo na kasi kayo. Ang Kasulpot gulo-gulo mo niya talaga, kasi. huwag kang mayabang. Ang layo talaga bro. Kahit paano. Hindi, kumalma muna kasi kayo para makuha niyo yung Kung punto. malayo, Kasi, di wag niyo sagutin. Ganun lang kasimple yun, pambira. kasi Kuya Servant, kaya sinadya ko yung gano'n na pagtatanong kasi kuya, meron kayong sinabi na hindi ko pangangasahan yan kasi nga hindi ka Bible translator o Bible scholar. Kuya, baka hindi niyo po alam. Maging yung mga hindi naman, kuya, connect ako doon maging yung mga hindi Kaya nga naman mali chef, yung translate nyo eh. kaya, Kaya makinig muna kasi. pinipilipit nyo yung mga talata eh. Halata Bro. ka talaga eh. Kalma mo na kasi, masyado kayong napapagalataan. Ito ko Hindi, naman kuya, kasi para bro, maunawan ninyo. Evander, gaganit Natoy! Pambira naman. Nagbabasa ka Huwag mo ng akong Greek, tuturuan. tapos isang word lang Nagtatanong yung ako. itatranslate mo sa Pinilit mo English. yung Dapat sariling unawa mo. itinitranslate mo yun. Ay, pambira naman. Siyempre, Ano, mag-iiba Kinig mo yung na. ganyang analogy. Magsulpot kasi style mo eh. Toy, kung Ay, ayaw nyo yung paliwanag niya, okay lang naman kung hindi nyo tanggapin. Basta makinig na lang kayo. Ang dami nyong ingay. Alam nyo kasi, Patapusin natin. Para mapatunayan ni Evander na marunong siya sa Greek. Kaya pwede ba nating tanungan si Evander na magbasa ng Greek kung marunong talaga siya? ay, sinabi. Para lang maniwala tayo. Hindi, guys. Para lang maniwala tayo kasi Guys, Ay, pakiusap nag-Greek lang. siya. Guys, Alam mo, pakiusap bro, sige, Natoy, tapusin natin yung alam mo, ni Evander. bro, alam Patapusin mo lang mga, natin. mga kaibigang Katoliko at kaibigang mga Protestante, hindi mo kailangang maging eksperto sa Griego para Oy, matutong protestante, ikaw mag-translate. protestante. Huwag mo sabihin, kaibigan, hindi kami protestante. Kayo protestante, pagkasulpot mo. Para namang wala sa... Ayan, Alam mo, sige, sabi ko Evander, ako sa inyo, Evander. panireklamo niya sa Greek, Sige, si Nas Evander. nga, laging pumupunta sa Greek, pambira. Anong tahimik na po tayo, alang-alang po sa... Wala talagang translation na English, Tagalog, Bisaya. Greek talaga, tsaka Hebrew, lingwahe lang. Wala, Ang wala na sasabihin. po Kaya ba niya? ang gulo-gulo na po siguro. Napakayapang ito. Totoo na ang nakasulat, binabuluktot mo. O kalma na kuya, kalma ka na. Ay, masyado kang masakitin. Ito na lang, Anwar Sige, Sir Brother Bal. Evander. Tao na yun eh. Kalma na. Ay. Ito Kuya Anwar Servant, kuya no. Kasi sabi niyo po sa unang tanong ko po kanina, kaya niyo po hindi kayang i-translate yan kasi hindi po kayo Bible translator or isang Bible scholar. Kaya kuya, naitanong ko po sa iyo kanina, yung bang kailangan mo bang maging isang chef, no? Yung isa yung degree na ikaw ay eksperto sa pagluluto para ikaw ay matutong magsaing ng kanin. Kaya ako natanong yun kuya sa iyo. Kasi kuya, yung pinaka-basic na pagta-translate ng Greek to English, hindi mo na kailangang maging isang Bible scholar sa bagay na yan kasi nga simpleng bagay
kayang gawin yan ng isang hindi naman merong degree sa pagiging Bible scholar. Kaya ako tinanong yan sa'yo. Kaya babaguhin ko na lang yung tanong. Ano kuya, para makuha po ninyo. Kuya, sa simpleng pagta-translate, ano po ba, simple po kuya, hindi mo na kailangang ikumapit pa doon sa pagiging Bible scholar. Sa simpleng pagta-translate kuya, may binabanggit sa Hebreo 1:8 na Theo. Sa simpleng translation kuya, ano bang angkop na translation doon sa Theos? The God or O God? Babalikan ko ulit yung sagot ko kanina. Meron ng nakasulat na translation. Hindi sa hindi ko kayang i-translate, kundi meron ng nakasulat na inuprabahan ng mga Bible scholar at doon ako mananatili. Kung anong sinasabi nung nakasulat, doon lang ako. Hindi ako lalabas doon. Alam mo kung bakit? Pag lumabas ako doon, magsulat na ako ng sarili kong Biblia. Babaguhin ko na Bible. At ang sabi ng Biblia, huwag dadagdagan, huwag babawasan. Ang nakasulat, ang iyong trono o Diyos, doon ako. Yun ang nakasulat eh. Okay kuya, next question kuya. Ito kuya, next question, pangatlo kong tanong sa'yo. Kapag ba merong nabasa na ang Diyos, no? Hindi o Diyos, doon sa talatang yan, tatanggapin mo ba yung talatang yon? Yes or no? Yari. Paano kung may mababasang? Doon sa Hebreo 1:8 kuya, di ba sa ibang salin, O God o Diyos ang pagkakasalin. Kapag merong talata kuya na yan din, mismong talatang yan, sa ibang salin na binabanggit, the God, hindi O God, the God or ang Diyos, tatanggapin na ba yung salin na yon? Babase ako sa mga Bible scholar. Tatanggapin mo. Kasi hindi ko agad-agad tatanggapin at hindi ko agad-agad didismiss. Pag-aaralan kong maigi, titignan ko kung ano sinasabi ng mga Bible scholar na mas marunong sa akin pagdating sa Grego at pagdating sa Hebreo. Hindi ko agad siya tatanggapin. Halimbawa, kung yan ay mga translation na mali, kasi may mga translation naman talaga na mali, pag-aaralan ko muna ano sinabi ng mga Bible scholar. Hindi ako magbibigay agad ng aking judgment. Hindi ko siya sasabihin na mali agad o hindi ko sasabihin na tama agad. Dapat pag-aralan muna. So lahat ng bagay, kami na naniniwala sa Biblia, pinag-aaralan namin lahat ng bagay bilang mag-aaral ng Biblia. So yun, nasagot ko. Okay kuya, pang-apat na tanong. So kuya, ang napapansin ko sa iyo ay nakadikit, nakabatay, nakasalig ang paniniwala mo sa mga Bible scholars. Kuya, kapag merong Bible scholars ang magsasabi sa iyo na ang tamang at angkop na pagkakasalin diyan sa Theos ay the God or ang Diyos, tatanggapin mo ba yun o hindi? Pag may nagsabi na Bible scholar na ang tamang translation ay O Diyos? O Diyos? Ano ba kuya? Hindi ka nakikinig. Ulitin ko po kuya. Kasi kuya, Sige, napansin ulit. ko sa iyo ngayon, kasi napansin ko po sa inyo ngayon, talagang nakasalig kayo sa paniniwala niyo sa mga Bible scholars. Ito kuya, kapag merong pong Bible scholar na magsasabi sa iyo, yung Hebreo 1:8, yung O Theos diyan sa Greek, ang tamang pagkakasalin o tamang o angkop na translation niyan sa English ay ang Diyos or the God. Tatanggapin mo ba yun kasi sinabi ng Bible scholar? Gaya ng sinabi ko sa'yo kanina, hindi lang dapat kapag yung Bible scholar na yon, titignan natin yung kanyang credentials. Hindi basta tatanggapin. Pag-aaralan, lahat ng Anorte, bagay dapat basahin mo nga. pinag-aaralan. Sige po. Anorte, basahin mo nga Bible commentary sa talata na yan. Nandun mga sagot. Bible commentary, basahin mo nga bro. Wag niyo nang tutulungan bro, masyado yung pinapahalata na may na si Anworthy. Wag ganun. Eto kuya. Pinipilit mo kasi yung mo. Wag ganun bro, para mo kasing pinapakita bro na nahihinaan ka kay Anworthy. Wag ganun bro, yung tulungan. Pinipilit mo kasi yung mo, pagkasulpot mo. Pambira. Para kayo nahihinaan kay Anworthy. Wag ganun bro.
Ito, pang 5 tanong. Evander, may hina ka na, bro. Teka muna, hindi pa ako tapos sa sagot ko. Teka muna. Sige, sagot Hindi na pa Kuya ako sagot. Anwar. Hindi pa ako tapos sa sagot ko. Hebrew Sige 1:8. Kuya, tuloy. Sabi doon, 'di ba? Ang yung trono o Diyos. Wala namang Bible scholar o kaya yung translator ng Greek na nagsabi na mali yun. Kaya maniniwala ako sa kanila. Hindi sa'yo, hindi sa Iglesia ni Cristo na naniniwala na tao si Cristo. Actually, kapareho mo, naniniwala din kami na si Cristo ay tunay na tao. Pero naniniwala din kami na si Cristo ay tunay na Diyos dahil sinabi yun ng Biblia. Ayun lang. Salamat. Okay, Kuya. Kuya, Pang-anim. pang-5 tanong ko sa'yo. Pang-anim na. Sige, Pang-lima. pang-anim na tanong. Ano ba? Pang-5 kasi ang pagkabilang ko dito. Pang-5 tanong ko kasi sa'yo, Kuya Anwar T. Yang talatang Hebreo 1:8. Aling talata sa lumang tipan, sinitas yan ni Apostol Pablo. Kung alam mo talaga ang konteksto at pinag-aralan mo yung talatang yan, aling talata sa lumang tipan, sinitas yan ni Apostol Pablo. Aling talata kung napag-aralan mo yan? Kung hindi ako nagkakamali, if my memory serves me right, yan ay sinitas ng sumulat ng aklat ng Hebreo sa aklat ng mga awit. Okay, sa aklat ng mga awit yan sinitas. Kung ano yung verse, hindi ko na masyadong matandaan. Pero nakakasigurado ako na yan ay sinitas ni Apostol Pablo ng sumulat ng Hebreo sa aklat ng mga awit. At pangalawa, yung aklat ng Hebreo ay walang nakakaalam kung sino ang sumulat. Sinasabi lang na maaaring si Pablo, maaaring si Apollos, pero wala talagang nakakatiyak kung sino kasi silent yung aklat kung sino yung sumulat niyan. Next question. Okay, Kuya. Kasi Kuya, parang napaghahalataan ko na hindi mo tiyak yung talata. Pero, ano ko sa'yo, Kuya. I-share ko sa'yo. Awit 45, sa 7 yan. Kinuha na Ayun, salamat. ni Pablo. Salamat, Kuya. Kuya Reden. Sige lang. Tuloy lang. Eto Kuya, tama yung sinabi ni Kuya Host na awit 45:6 hanggang 7. Diyan sinitas ni Apostol Pablo ang kanyang sinulat sa Hebreo 1:8. Ito nakasulat Kuya sa Hebreo 1:8 ay sa awit 45:6 kung saan sinitas yan ni Apostol Pablo. Ito Kuya, salamat sa pagtulong Host. Sabi dito Kuya, yaong tronong tinanggap mo na kaloob ng iyong Diyos. Tanong sa'yo Kuya Serban, sino yung pagkakalooban ng trono na yan ay ibinigay ng Diyos? Anak o Espiritu Santo? Sino yung pinagkakalooban dyan ng trono? Ayan, yung trono na tinanggap ng kaloob ng Diyos, isang tronong matatagal at hindi na matatapos, matuwid kang maghahari sa bansa mong nasasakop, o yung anak. Amen. Next question Kuya, sa mga katwid, ang Hebreo 1:8 na dito sinitas yan sa awit 45:6, tanggap mo pagkakaloob yan ng trono o kapangyarihan o kapamahalaan kay Kristo. Tanggap mo? Tanggap ko na yan Amen. ay sa according. Amen. Tayo muna, hindi pa ako tapos sa sagot ko. Sige Tanggap po. ko dun sa Hebrew, sa Psalms chapter 45 verse 6 na yon ay pagkakaloob ng Diyos dun sa anak. Pero hindi sinabi doon na yung anak ay hindi Diyos. May binanggit ba doon na ang anak ay hindi Diyos? Wala. Pero sa Hebrews chapter 1 verse 8, malinaw ang sinabi, ang iyong trono o Diyos. Kahit na yan ay pinagkalooban ng Ama kay Kristo, tinawag pa rin ng Ama ang anak na Diyos. Okay? Okay Kuya, pang-pitong tanong. Kasi tinanggap mo Kuya, ang Hebreo 1:8, sinitas dito sa talatang ito na awit 45:6, tinanggap mo, ang talatang yan ay nagtuturo ng pagkakaloob ng Diyos ang trono kay Kristo. Sa makatwid Kuya, tanggap mo na ngayon na ang talatang yan nagtuturo na nagkaloob, nagbigay ng trono, kapangyarihan ng Diyos kay Kristo. Tanggap mo na yan ang tinuturo ng talata. Okay. Sagutin ko yan. Huwag ka man nang sasagot. Tanggap mo ba o hindi? Sagutin ko. Tanggap ko. Amen. Amen Taga po, muna. amen. Tanggap ko
na yung trono ipinagkaloob ng Diyos at tanggap ko rin na itinuturo ng talatang yan na si Amen Kristo po. ay Diyos. Tanggap ko rin na yung talatang yan ay tinuturo na si Kristo ay Diyos o yung anak ay Diyos. Pinuputol mo kasi yung talata eh. Nandun ka lang Sige sa po, ituloy trono, hindi natin. mo itinutuloy dun sa o Diyos. Sige po, ituloy natin. Sige kuya, ito na po. Ilan na bang tanong? Pang-8 tanong kuya. Tanong ko sa'yo kuya, kasi tinanggap mo naman na ang Hebreo 1:8, sitas yan sa awit 45:6, yan ay pagkakaloob, pagbibigay kay Kristo ng kapamahalaan o trono. Tanong ko sa'yo kuya, yung bang nagbigay ng trono at binigyan ng trono, magkapareho o magkaiba? Magkapareho, pareho silang Diyos. Malinaw sa talata. Hebreo 1:8, ang iyong trono, kung sa anak ay iyong sinabi, ang iyong trono, o Diyos, ang nagbigay ang Diyos, ang binigyan din ay Diyos. Sige kuya, yung pang-siyam ko na tanong, sa makatid kuya, yung nagbigay at binigyan, yan ay pareho sa unawa mo, tama? Pareho sa Biblia, Yun ang sagot mo. Ito kuya, pang-siyam na tanong kasi ang ganda ng sagot mo, napaka-concise. Saang talata sa Biblia tinuro na ang nagbigay at ang binigyan, pareho lang yan? pareho silang Diyos. Saan sa Biblia mababasa? Talata. Okay, sahin natin ha. Sige po. John chapter 1. 1. Sige po. Tuloy lang po. Yan na lang daw. Ano yung Bible ko eh? Chapter 1. Ano po yung talata? John Na chapter sinabi 1. doon, yung binigyan at nagbigay ay pareho lang yan. Sige po. Wait lang. John 1. John 1. Verse 1. Sabi dyan, Verse 1. Sige in the po. Ano po beginning was the nakasulat? Word. In the beginning Simula. was the Word. And the Word was God. And the Word was God. He was in the beginning with God. So yung dito makikita natin na yung Word, which refers to Christ, is God. At siya ay kasama ng Diyos. So pareho silang Diyos. Okay, kuya. Tanong ko sa kuya. Ang tanong ko po kayo sa inyo, saan nakasulat, alin talata sa Biblia na sinasabi yung nagbigay at binigyan ay magkapareho? Ito ang talata na binanggit mo. Tanong ko sa iyo kuya, sa talatang ito, may nakasulat ba na ang nagbigay at ang binigyan pareho lang? Or sa unawa mo lang nagmula at hindi naman nakasulat? Ang nakasulat, yung salita, Diyos, at yung kasama ng salita ay Diyos. So therefore, alam naman natin na sa Hebrew chapter 1 verse 8, ang nagbigay yung Ama ay Diyos at yung binigyan yung anak ay Diyos. So tama din ito. Hindi yan mali. Sa unawa mo lang mali yan. Pareho silang Diyos. Okay na yun kuya, last na tanong ko naman na yun. So salamat kuya, sana po. May isa ka pa. 9 pa lang naman. Sige, may isa pa. Sige kuya, salamat. Eto kuya, unworthy servant. Kasi sabi mo, pareho silang Diyos. Sa makatwit, merong dalawang components yan. Kapag sinasabi mong pareho, merong comparative na nangyari dyan. Yung Diyos, si Kristo, parehong Diyos yun. Para sa'yo. Pareho. Tanong ko sa'yo kuya, ilan ang magiging subject sa terminong pareho? 1, Okay? 2, 5. Ano? Wait lang. Ulitin ko po yung tanong ko kuya. Kasi sabi mo, pareho silang Diyos. Tinutukoy mo Ama at si Kristo. Tanong ko sa iyo kuya, pag binabanggit natin ang terminong o terminology na pareho, ilan ang components na masasangkot diyan? 1, 2, 5. Pareho, dalawa. Actually, Dalawa mismo kuya. Naniniwala nga kami sa Trinity, naniniwala nga kami sa Trinity, di ba? Pero para maunawaan mo, babasahin ko lang. Hebrews chapter 1 verse 3. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Pag sinabing kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak, anong ibig sabihin nun para sa'yo? Hindi ba malinaw
pareho. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. So, ibig sabihin yan, kung ano ang ama ay ganon din ang anak. Pareho. Kuya, sige kuya, kung yan pong unawa ninyo, bahala po kayo. Okay, yung Sige, kuya, iba naman. papaliwanag ko lang bro. Yung fullness na tinutukoy mo kanina, yung isa, yung tinukoy mo kanina para kay Kristo. Fullness of God. So, ibig sabihin nun, yung buong kalikasan ng Diyos na kay Kristo. Yung isa naman tinukoy mo, yung sa Ephesians, fullness of God, hindi naman mga Diyos yun, mga Kristiyano yun eh. So, ang makikita sa kanila, yung larawan ng Diyos. Hindi Apo, sila kuya. Diyos, pero makikita sa kanila yung buong larawan ng Diyos. Hindi sila Diyos. Pero yung fullness ng Apo, Diyos, kuya. yung larawan ng Diyos, nasa kanila. Yun. Maraming salamat bro at salamat sa iyong pagtatanong. Sa ito naman sa akin kuya, Salamat po kung sa mga nag-rebut ka naman, ako din ay meron din sabihin na rebuttal. Bro, Servant, may Teka bigyan lang, ka dyan, host. bro. Pakibasa nga, bro. Teka lang, Kita muna, bro. Salamat pa. Bro, Ako din bro, Bro, Servant. Ganito yan mga bro. Bro, no? Servant, bro. Kasi merong unawa si Bro Servant na kung ano ang Diyos, ganon din si Kristo. Tanong ko kuya, sa mga Katoliko dito at Protestante na andi rito, ang Diyos o ang Ama ba ay merong laman at buto? Tao ba ang Diyos? Si Kristo tao kasi. Kasi kung ano ang Ama, ganon din si Kristo. Kaya kung si Kristo tao, yun bang Ama ninyo na Diyos, tao rin ba? Alam niyo ang Papaliwanag sagot ko. yan. Ako magpapaliwanag Kay sa'yo. Bander, hindi yan yung sinabi ni Anurte. Ito ay papaliwanag ko sa'yo, Bander, ha? Yung pagka-Diyos ng Ama, yung pagka-Diyos ng Ama, iba doon sa anak. Kasi ganito yan. Isinugo kasi ang anak para tubusin niya ang mga hinirang niya. Mababasa natin yan sa talata ng Biblia. So, makinig muna kayo ha. Sa Kolosas, muli kong babasahin to. Although binasa ko na to kanina, uulitin natin sa pagbasa. Nandito tayo sa Filipos. Basahin natin sa Filipos. Ano bang nakasulat? So, muli ko itong ipapaliwanag sa inyo. Filipos, ano ba talaga? 2:6. Tandaan nyo ha. Kaya unawain nyo ito. Tingnan nyo ha. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Ano daw yung taglay ng ating Panginoong Hesukristo? Yung kalikasan ng Diyos. Ano bang ibig sabihin ng kalikasan? Ang ibig sabihin ng kalikasan ay nature. Nature yan. Yan ang kahulugan ng kalikasan. Ano pa? Tuloy ko ang pagbasa. Hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. Para saan? Bakit niya binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos? Dahil may gagawin siya. Ano ang gagawin? At namuhay na isang alipin. Bakit? Ano bang dahilan? Bakit nagmuhay siya bilang alipin? Dahil ililigtas niya nga ang tao sa pamamagitan ng kanyang dugo na siyang ginagamit nyo na talata sa Gawa 20:28. Nasali ni George M. Lamsa, which is ang paniniwala ni Lamsa ay Diyos ang Panginoong Hesukristo. Tuloy ko ang pagbasa. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao. Anong ginawa ng Panginoong Hesukristo? Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Saan sa kamatayan? Kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Ano pa? Meron pa akong talatang babasahin. Yung kanina na inano ko sa Juan, kung ating anuhin yung Juan, dito mababasa natin, papaliwanag ko rin to. Sa Juan 8:23, sinabi ni Jesus, kayo ay mula sa ibaba at ako ay mula sa itaas. Pagka sinabing mula sa itaas, ano bang kahulugan nito? Si Kristo ba kung sasabihin nyo lang tao lang siya? Di galing lang din siya sa ibaba. Ano pa? Ako ay mula sa itaas, kayo ay taga-sanlibutan. Sinong tinutukoy na taga-sanlibutan? Tayo. Ikaw mismo, Ibander, taga-sanlibutan ka lang. Ano pa? At ako ay hindi taga-sanlibutang ito.
So doon maliwanag na ang Panginoong Hesukristo may pinanggalingan. Saan siya nanggaling? Sa itaas. Kaya kung ang Panginoong Hesukristo tao lang, paano natin ngayon tatanggapin yung sinabi ng Panginoong Hesukristo sa talata na siya ang kalarawan ng ating Ama? Ako ang kalarawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya nga, isinugo ang anak. Bakit? Para makita natin ang Ama. Kung natatandaan natin sa ibang talata, ano pang sinabi ng Panginoong Hesukristo? Di ba may nagtanong sa kanya, ipakita mo sa amin ang Ama. Anong sagot ng Panginoong Hesukristo? Matagal ninyo na akong kasama. Hanggang ngayon, di nyo pa rin ba ako kilala? Doon maliwanag sa talata ng Biblia, mga mahal na kapatid. Lalo na sa mga Katolikong nanditong nakikinig. Pakatandaan po natin na yung talata na ginamit kanina ni Evander na sinasabing ang trono, Diyos pala yung trono. So, ibig palang sabihin, dalawa pala yung Diyos nila. Isang Diyos Ama, isang Diyos na upuan, at isang Panginoong tao. So, tatlo na. So, tingnan mo yung mga ng mga talata nila. Kung paano nila pilipitin ang mga talata, maliwanag sa Biblia kanina. So, sa pakikinig ko kanina, sa mga talatang pinagbabasa nila, akalain mo, sabihin pa nila na, hindi ba pwede na tayo mag-interpret o tayo'y mag-translate? Aba, ang sabi doon sa talata ng Biblia, huwag niyong dadagdagan ni babawasan. Kaya nga, kapag dinadagdagan nyo, ito ngayon ang nangyayari dahil dinadagdagan nyo, binabawasan nyo. Ang nangyayari ngayon, mali-mali na yung interpret nyo sa talata ng Biblia. Ang nangyari, nagiging tao na yung Panginoong Hesukristo at hindi na kailanman nagkaroon ng kalagayan ng pagka-Diyos. Dahil yon sa palpak ninyo na pag-translate sa Biblia. Kaya naman talaga, ang hilig nyo doon sa mga translator, tulad ni Lamsa, tanungin mo sa Lamsa, ano bang pagkakilala ni Lamsa sa ating Panginoong Hesukristo? Di ba maliwanag na ang pagkakilala niya sa ating Panginoong Hesukristo ay Diyos. Kaya nga doon pa lang, mga mahal na kapatid, lalo na sa mga Katoliko, kaya kawawa yung mga Katoliko, lalo na yung mga batang-bata dito, na hindi pa halos naunawaan yung Biblia. Hindi pa nag-aaral. Sige. So, anong nangyayari? Nahiwala, napunta doon sa paniniwalang iba sa itinuturo ng mga apostoles. Kaya ang nangyayari, doon pa lang sa mga talatang tinatranslate nyo, pilit nyo ngayong pinipilipit ang ginawa pa ng mga iglesia ni Cristo na tatag ni Manalo, tumatalon-talon ito sa talata para tong mga palaka. Kaya maliwanag talaga sa Biblia, mga mahal na kapatid. Huwag na huwag po nating dadagdagan, babawasan yung talata. Kaya tama yung sagot kanina ni Anuorte. Yung sagot niya kanina, hindi niya pangangahasan. Na ano daw ang gagawin na hindi niya pangangahasan. Kasi may scholar na, may binigyan na ng pagkakataon na sino. Ano ba yung mga scholar? Sasabihin na naman nila, ang mga scholar ba? Tatanong yan. Ang mga scholar ba lingkod ng Diyos? O ito naman yung tanong, bakit mas magaling ka pa ba sa Diyos? Na ang mga scholar na yan, binigyan ng pagkaunawa. Bakit? Kung hindi naunawaan ng scholar yan na isinulat, paano nila isusulat yan ngayon? Kung mali pala yung isinulat nila. Tapos kayo, binabasa nyo yun ngayon. Bakit? Sino ngayon yung palpak? Kayo din. Bakit? Binabasa nyo pala yan. Hindi pala kayo naniniwala sa scholar. Ito yung pinakamalaking pagkakamali nila. Hindi sila naniniwala sa scholar kasi hindi daw yan lingkod ng ating Panginoong Diyos. Pero hindi sila naniniwala na yun binigyan ng Diyos na kampang unawaan. Kaya ito talaga itong mga Iglesia ni Cristo. Wala talagang Mamaya ka na bro, mamaya ka na, good boy. bro. Kaya maliwanag talaga sa talata ng Biblia. Silent mo na, good boy. Silent mo na, good boy. Talaga yung aral nyo, bro.
Buti na lang, Hayaan niyo muna. nakaalis na ako sa palpak na aral na yan. So, maliwanag. Bro host, tapos ka na Salamat. bro host. Oh, Bro, tapos na ako, bro. Oh, kung paano Sige, ko bro, tayo Reden. pinapasok. Ito yung tanong ko sa'yo, Bro bro. Reden. Good boy, teka Reden, lang bro, teka ito, lang. saglit lang muna bro. Tahimik talaga Ah, ako. sige, Hindi sige, ako salita ka, ito, Gotoy. saglit lang. Ito bro, sige, huwag bahala natin kayo. kalimutan, ang mga mga Israelite, kaya wala silang New Testament dahil hindi nila tanggap si Kristo. Nagtaka ako dito sa mga ANC, gumagamit ng New Testament pagkatapos tutol sa pagka-Diyos ni Kristo. Kung magkakasayan siya ng debate na ano lang talaga, Greek lang talaga, walang English, walang Tagalog. May tao ako iharap sa kanya. Greek lang talaga, Hebrew, at saka walang English, walang Tagalog. Greek, pure lang talaga, ganun na lingwahe. May tao ako iharap sa kanya. Kung kakasayan siya, yabang niya kanina eh. Sige kuya, okay na Naintindihan kuya. natin bro, yung mga Hebrew, sige, di pa Kayo tapos. muna dyan ha, Kristo, ihatid lang ako hindi sa tanggap si lang. Kristo, Diyan lang muna kayo. hindi nila tinatanggap ang New Testament. Sige bro host, ingat. Sige, ingat. sige bro, kayo. Wala ka na. Yun lang. Bro host, hindi ka nakasalin kuya host. Kayo muna, bro. Saglit lang ha. Babalik lang ako. Saglit lang ako. May hatid lang ako. Sige kuya, sige Kaya kuya. hatid lang Sige, good boy, ikaw na lang muna kakausapin ko bro. Good boy, sana good ka. Bro, good boy, Oh, sige bro, tatanungin yung ko ano kita mo bro, kasi yung bilang Katoliko, ikaw ay naniniwala na si Kristo hindi lang tao ang kanyang likas na kalagayan, kundi Diyos pa. Meron lang akong mabasahing talata at itatanong ko ito sa iyo, kuya. Dito sa unang Juan, Sige. unang Juan 3:2, ay ganito po nakasulat. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Sa Kanyang likas na kalagayan. Tanong ko sa iyo, kuya. Kasi ang aral ninyo, meron Ano namang tanong? likas na kalagayan si Kristo. Tanong ko sa iyo, kuya, sa talatang ito, meron bang nakasulat mga likas na kalagayan o likas na kalagayan lang? Likas na kalagayan ang yun, Kristo Diyos. Amen. Talaga. Ipatuloy mo Amen. yan sa 5. Hindi, Diyos Amen. talaga si Kristo. Ipatuloy mo yan. 1, 5, 12, 5. 20. Oh. Patuloy mo yan 20. doon. At saka hindi ka 20. talaga makapasok sa langit kung hindi ka banal. Paano ka makapasok sa langit? Dapat maging banal ka. Si Kristo, banal. O di, kung gusto mo magpasok sa langit, gayahin mo yung mga banal. Hindi ka pwede makapasok doon kung hindi ka banal. Ang sabi, kuya, Yun man talaga ang totoo. O ano ang sabi sabi? dito, kuya, gayon man, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Tanong ko sa iyo, kuya, ano po yung likas na kalagayan ni Kristo na tutularan natin? Ang pagiging banal natin. Magiging banal Yung bang, tayo. Yun So, makikita natin. Tularan natin si Kristo na Sige. maging banal, pero hindi natin siya matularan na maging Diyos. Kung gusto mo So, makapasok kuya, sa langit, sige, magpakabanal sige, ka. sige. Yun ang sabi ni Kristo. Hindi ka makapasok doon kung hindi ka banal. so yung banal, kuya, ay tumutukoy yun sa likas na kalagayan at hindi attributes, no? Likas na kagaya mo ha, likas na kagalagayan mo tao. Hindi ka makapasok doon sa langit kung tao ka na hindi banal. Kung gusto mo makapasok doon, magpakabanal ka muna bago ka makapasok doon. Hindi kagaya ni Kristo, hindi na niya kailangan dahil banal na siya simula pa. Banal na si Kristo simula pa, hindi kagaya mo, gawa ka lang, pagkatapos magkapasok ka doon na tao hindi pwede dahil hindi ka banal. Pero si Kristo, siya ang gumawa, siya ang lumikha kasi banal kasi si Kristo. Kaya Ang tanong ko, yun ang tularan natin, hindi lang si Kristo. Yung mga anghel kaya nakapasok doon dahil banal sila, yung mga banal. Tapo, kuya. Ang tanong ko sa kuya good boy, bakit ba banal si Kristo? Kasi talagang Sige, yun. banal siya. Kasi banal na siya o dahil sa merong gumawa sa kanya na banal? Ulitin ko po yung tanong, kuya, baka malayo, kuya. Bakit ba banal si Kristo?
kasi merong gumawa sa kanya na banal. Putol-putol ka bro, huwag ka Talagang- saglit lang bro, putol-putol ka bro. Putol-putol ba? Putol-putol. Ano yung tanong mo, Maliwanag bro? ba dyan sa viewers? Ano Maliwanag tanong ba mo sa bro? viewers Anong dyan? tanong? Maliwanag ba ako? Maliwanag. Malinaw. Ayun, tanong mo? boy. Sabi mo kasi kuya, Bro. si Kristo ay hindi naging banal sa iba't ibang mga katuwiran, sabi mo pa. Ang Ano bro, tanong ko sa'yo, tanong mo kuya, ano? Ang tanong ko sa iyo, Kuya Good Boy, kaya ba si Kristo banal kasi merong gumawa sa kanya na maging banal o dahil sa banal na talaga siya? Ano? Banal na Ah, talaga anong si sagot mo? Kristo simula pa. Kaya nga Okay. mababasa natin sa pasugo ninyo. Kaya banal na talaga. Mababasa natin yung pasugo nyo. Hindi ko Opo. ibigay yung talata. Sige po, sige Okay, po. sige. Opo kuya, sabi niyo po, talagang banal na po si Kristo at walang gumawa sa kanya na maging banal. Sa talatang ito kuya, babasahin ko na lang, Juan 10:36. Sinasabi baga ninyo tungkol sa kanya na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanglibutan. Ikaw ay namumusong sapagkat sinabi ko ako ang anak ng Diyos. Tanong sa iyo kuya, sino po ang nagpabanal kay Kristo? Si Kristo o ang Ama? Banal na siya simula pa. Ano talata yun? Ano sabi? Anong talata ayon? Ano Babasahin mo talata? kuya. Ayan kuya. Anong basahin. talata? Sige daw, usahin mo. Wala akong Biblia. Pakibasa nga bro, Reden. Ako na pong Kaya saglit lang ha. Wala akong Ito Biblia. kuya, Wala ito akong kuya. Biblia bro. Kasi sabi mo kanina kuya, Oo. hindi naging banal si Kristo dahil sa iba't ibang mga gawa niya, kundi Banal talagang na siya, banal simula na siya. Sabi Oo, dito nasiya, kuya, simula pa. makinig mo na po. Sabi dito kuya, sinasabi Oo. baga ninyo tungkol sa kanya na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanlibutan. Sino nagsalita Ikaw yan? ay namumusong sapagkat sinabi ko, ako Kita mo, ang anak namumusong ka ng na. Diyos. Di mo kinig mo na, Jordex. Batay sa talatang ito, kuya, na pahayag ni Kristo. No? Sabi dito sa pahayag ni Kristo, sino ang nagpabanal sa kanya? Ang Ama o si Kristo? Banal na si Kristo simula pa. Hindi ko ano na talata na yan sa Biblia mo. Babasahin ko muna sa Biblia ko yan. Baka ano mo ko teksto. Sinong kausap ni Kristo sa anong talata yan? Juan 16. Mga Hudyo yung nag-akusa dyan. Oh, dahil sa inano ni Kristo yung sarili na Diyos, di ba? Kaya pinilit siyang papatayin. Parang ganon. Talata na yan, konteksto na yan. Bro, good boy. Bro, good boy. Dito nagbabasa sa Mateo, bro. Sabi, yung mga naniniwala dyan na pinabanalang si Kristo, yan yung mga nagpapako kay Kristo. Oo. Pagkatapos, hindi naniwala yung mga inse. Kaya pinipilit talaga nila na tao si Kristo. Dahil sinasabi ni Kristo na Diyos. Yun ang konteksto yan, no? Sa Mateo 1, ano yung sinabi ng anghel? Binulgar. Sa Mateo 1 ba, bro, good boy, ano yung sinabi ng anghel? Banal na bata. Ano, bro? Sa Mateo 1.